Alright, magandang gabi po sa inyo lahat mga kababayan. Batang Maynila to H. Pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ayan mga kababayan. Yan po si Harry Roque. Ito po kasi si Harry Roque ay nakisawsaw na rin sa usapin ng Dominic Roque versus Christy Fermin. Ayan mga kababayan. Sabi niya, nagsalita na raw si Dominic Tucayo Roque. Tuwan-tuwa siya dahil pareha silang Roque. Kasi tawag niya na kay Dominic Roque, Dominic Tucayo Roque. Talagang feel niya na pareha silang Roque ni Dominic. Kasi alam niyo ito ito kahit may asawa to, parang duda ako eh. Ayun na naman, baka sabihin niyo sinisiraan na naman kayo. Paninira ba yun mga kababayan? Halimbawa, ganyan. Meron lang ako napansin, nakakaiba dito kay Harry Roque. Parang feeling ko lang may iba. May tilamsik yung daliri, sabihin natin na gano'n. Sabihin ko lang na, teka, parang parang iba, parang paminta yung dating. Kapag yan ba mga kababayan, nasabi ko na yun yung nararamdaman ko, yung nakikita ko. Pwede na ba sabihin ni Harry Roque na sinisiraan ko siya? Paninirang puri na ba yon? Yung sasabihin mo lang naman yung nakikita mo, yung parang feeling mo, nararamdaman mo na kakaiba to. Na bagamat may asawa, parang paminta nga ang dating. Kaso na ba yon? Pwede na ba ako sampahan ng libel ni Harry Roque? Sa tingin niyo mga kababayan, libelous na ba yon? Kasi yun ang nakikita ko eh. Anong gagawin ko? Alam, magsinungaling ako, sabihin ko, wow, ang dating ni Harry Roque, machong macho. Hindi, mas lalo ng kasi pag sisinungaling niya, baka mapunta pa ako sa impyerno dahil nagsisinungaling ako. Diba? Alam mo, sabihin ko, naku, machong macho, poging-pogi si Mr. Harry Roque. Tapos sasabihin ng iba, sinungaling ka. Sinungaling ka, Batang Maynila to H. Hindi totoo sinasabi mo. O di ako pa napasama. Diba? Kung yun nga ito, kagaya nito, nakikita ko siya. Na bagamat meron siya asawa, napapansin ko parang parang medyo kumikembot-kembot ba? Yun yung feeling ko, yun yung nararamdaman ko. Ano yun? Libel na ba yun? Pwede na ba ako sampahan ni Harry Roque ng kasong libel? Paninirang puri na ba yun? Kung ganun, sobra naman tong batas natin. Sobrang babaw naman. Diba, sobrang babaw naman kung ganun. Ganun na ba kababaw ang batas natin dito sa Pilipinas? Pag sinabi ko, halimbawa lang, hindi ko sinasabing totoo hindi ko sinasabing totoo. Halimbawa lang sinabi ko na feeling ko bakla ito si Harry Roque. Feeling ko lang, hindi po ito totoo. Halimbawa lang, example lang. Pwede na ba akong kasuhan ni Harry Roque ng libel? Ay lang naman feeling ko. Ganun ba yun? Ganun ba kababawang libel? Kasi kaya nga iba ayaw gusto pa babawin yung penalty, yung tawag dito, yung penalty sa libel, kasi sabi nila ba't ganun, parang nagagamit naman yung kaso-kaso na yan para hindi na makapagsalita ng totoo yung ibang tao. Kasi ayun ang panakot nila Sabihin nila, sige, kakasuhan kita ng libel pag sinabi mo yan. Kahit totoo, libel pa rin, paninirang puri. So parang di ba? Parang ang babaw naman. So ito mga kababayan, nakisawsaw na sa usapan. Sa usaping Dominic Roque versus Christy Fermin. Kasi ito si Dominic Roque, nagsalita na Sabi niya kung ano-ano sinabi niya, na below the belt yung pinagsasabi ni Nanay Christy Fermin. At malicious. Basta mga ganun, mga salitang mga talagang paninirang puri daw, libelous. Pero doon sa statement ni Harry Roque, sa statement ni Dominic Roque, wala naman siya sinabi na ididemanda niya. Parang lang yan, parang pahapyaw.
Siguro, susunod na yun, pero hindi natin alam kung ganun nga mangyayari. Di ba? So ito naman ngayon si Harry Roque, nakisawsaw na rin. At sabi niya, may pananagutan ba ang mga marites? Kasi sabi niya, si Nanay Christie daw marites eh. Bakit ikaw, sir? Bakit ikaw, sir? Sa tingin mo ba hindi ka marites dyan sa ginagawa mo? Na nakikisawsaw ka rin sa usapang Dominic Roque at Christy Fermin? Hindi ka ba marites, sir? Sir Harry Roque? Dapat ang title mo, may pananagutan ba ang mga marites tulad namin? Dapat ganun yung title. Diba? Dapat ganun yung title. Hindi yung may pananagutan ba yung mga marites, kasama ka rin doon sa marites. Diba? So ito, pakinggan lang natin sinasabi ni Mr. Harry Roque. Kung ating pag-uusapan ngayon, hindi naman po ito showbiz talaga. Kung hindi, may pananagutan ba yung mga marites tungkol sa hiwalayang Bea at Dominic Tocayo? Kasama ka doon Don't forget, kasama ka doon sa mga marites. Roque. Ay nako, lilinawin ko po ha. Wala akong kinalaman dyan sa hiwalayan na yan. Tocayo ko lang po sa apelido si Dominic. Pero alam niyo naman, talaga namang kapag sinabi mo na Tocayo mo sa Roque, talaga namang mapapansin mo ang hawig naming dalawa. Hindi ko na po kasalanan yun. No? Nasa... Kapal na mukha. Narinig niyo mga kababayan, kapal na mukha lang yan. Medyo hawig daw sila ni Dominic Roque. Kapal. Kapal naman Sir Harry Roque, grabe naman. Ibang klase ka rin. Dugong Roque na siguro yun. Pero ang pag-usapan po natin ngayon, binasag na niya ang kanyang katahimikan at pinasinungalingan niya ang mga paratang sa kanya. Ano-ano ba itong mga paratang nito? Kahit talaga mga marites. Okay, ang mga paratang, unang-una, naghiwalay daw po silang dalawa ni Bea Alonzo dahil nung sila ay gumagawa ng prenuptial agreement, yung kasunduan na hiwalay ang kanilang ari-arian matapos sila ikasal, nagkaroon daw sila ng pag-aaway. Di umano, ang mga pag-aaway, ito yung mga sabi ng mga marites, meron daw mga properties, mga condominium na dineklara si Dominic Tocayo Roque na kanyang pag-aari pero lumabas nakarehistro sa ibang mga pangalan. At ito namang mga marites, tawagin na natin isa dyan si Christy Fermin. Ikaw din. Nakasama ka rin Harry Roque sa marites Yan ka na naman, si Christy Fermin lang tinuturo mo Kasama ka rin sa mga marites. Ay nagsabi, abay, ang isang ari-arian daw dyan ay isang condominium ay pag-aari ng isang politiko. Ito po ay walang iba kundi si Mayor Bolet Halushos na naging kaklasiko po sa 17th Congress. Naging dating kongresista rin po yan. Kasabayan pa yan sa Kongreso ng Zamboanga del Norte. Okay. Ito. Yung pangalang Bolet Halushos, kahit kailan mga kababayan, hindi yan binanggit ni Nanay Christy Fermin. Kahit sa programa, kahit sa Christy Ferminit, kahit sa Showbiz Now na wala siyang binanggit na Bolet Halushos. Alright? Sana maging maliwanag yun hindi siya nagbanggit ng pangalan. Wala siyang name drop. Eto, nilalabas lang ngayon ni Harry Roque, binabanggit niya Bolet Halushos kasi nga, inamin na mismo ni Bolet Halushos na sa kanya yung kondo. Diba? Pero kahit kailan, mga kababayan, gusto ko lang maging malinaw sa inyo, hindi binanggit ni Nanay Christy Fermin sa Christy Fermin Showbiz Now na ang pangalang Bolet Halushos. Diyan sa usapin ng condominium na yan. Actually mga kababayan, ito totoo, sabihin ko sa inyo minessage ko yan si Nanay Christy, sabi ko na sino ba yung sino yung may-ari ng kondo? Sino yung politiko? Hindi sinabi sa akin Nanay Christy, sabi niya wag na. Hayaan na lang natin sila ang magsabi kung sino, hayaan natin sila ang umamin. Kasi delikado. So alam ni Nanay Christy kung saan siya lulugar. Alam ni Nanay Christy kung hanggang saan lang yung limitation niya. Yung sinabi niya yon kasi yun ay galing sa isang informant, galing sa source na ganun nga. Pero hindi niya binanggit, Mr. Harry Roque, makinig ka, hindi niya binanggit etong pangalan ni Bolet Halushos kahit kailan. Alright? Mas matindi pa nga si ito si Christian Albert Gaza Hulihin nyo nga. O kasuhin nyo. Kasuhan nyo.
Kasi mas ano pa mas matindi pa yung sinabi ni ni Zian Gasa Naglabas siya ng initial ng may-ari ng kondo. Oh. Sabi ni Christian Albert Gasa ang initial ng may-ari ng kondo na tinitira ni Dominic Roque ay BJ. Oh. Mas matindi pa nga yung ginawa ni Christian Albert Gasa naglabas ng initial Si Nanay Christy Penuin ba naglabas ng initial? Hindi. Hindi nga niya binanggit kahit initial pero si Christian Albert Gasa naglabas initial. Bakit ngayon hindi niyo siya habulin? Bakit sinisingle out niyo si Nanay Christy Permini? Wala naman siyang binanggit na pangalan. Di ba? At nagkaroon po ng usap-usapin na medyo parang sponsor daw po itong si Bullet Crisologo, no? Na siyempre po ay nagugulan, hindi Bullet Crisologo. Bullet Alusos, wala na to na nadulig na si Harry Roque. Nira sa pangalan, hindi lang po ni Dominic Roque, kung hindi kay Mayor Bullet Alusos. At sinabi rin na meron daw ni station itong si Dominic Tocayo Roque na pag-aari daw ni dating Congressman Bong Suntay. Well, lumabas naman po sa mga sinabi ni Dominic Roque ngayong araw sa pamamagitan ng kanyang abogado. Unang-una, kaibigan po niya si Bullet Alusos at inuupahan po daw niya yung kondominium na sinang-ayunan naman ni dating Congressman Bullet Alusos, Mayor Alusos, at sinabi niya na dating Airbnb ito na ngayon ay pinapaupahan niya sa kanyang kaibigan na si Dominic. Na pagdating naman doon kay Bong Suntay, pinasinungalingan nito ni Dominic dahil wala raw siyang pag-aaring gasoline station at lahat daw po ng gasoline station na kanyang iniendorso, yung clean fuel, ay pag-aari ng kumpanya. Alright. Ito mga kababayan ito kasi naglabasan na yung mga totoo Yung may-ari ng kondo, yung may-ari ng gasolinahan. Pero ang tanong ko lang, ako pinagtataka ko, bakit ganun? Bakit ngayon lang naglabasan to? Ang tagal-tagal na ng issue, bakit nanahimik sila? Bakit hindi sila nagsalitaan? Ba't ngayon lang sila nagsasalita? Pwede naman nila, kung wala silang tinatago, noon pa sana sinabi nila, teka, mali kayo. Christy Permin, mali ka. Etong kondo na to sa akin to. Dapat nagsalita agad si Bullet Alusos. Teka, sa akin to. At ito pinaupahan ko kay Dominic. Dahil kaibigan ko yan, 50% discount pa nga yan Dapat noon pa. Itong gasolinahan. Nung lumabas yung issue, ba't hindi agad sila nagsalita? Bakit pinatagal nila ng pinatagal? Di ba? Kung wala silang tinatago at hindi totoo yung binibintang sa kanila, hindi dapat noon pa sinabi na nila, hindi totoo yan, pinagtatawanan lang namin yung issue na yan. Pero bakit nila pinatagal? Diba si Dominic Roque, anong ginawa? Nagtatago dun sa kondo. Bakit hindi agad nila nilabas? Bakit pinatagal nila? Para ano? Anong dahilan? Diba dapat sinabi nyo agad para hindi na nag-speculate yung tao? Kasi sa totoo lang, si Dominic Roque, nung na-involve kay Bea Alonzo, naging public figure na rin yan Kapag public figure, kapag uusapan kayo ng tao, di ba? So bilang public figure, meron ka naman sigurong tawag dito, responsibilidad na ipaliwanag sa yung mga fans. Kahit doon lang sa mga fans mo kahit wag na doon sa mga marites Paliwanag mo sa mga fans mo kung ano talaga yung totoo. Pero bakit pinatagal ninyo? Ba't hindi nyo agad sinabi? Ba't tinago nyo? Tapos ngayon ito, maglalabasan na kayo. Tapos sasabihin nyo, libel. Sasabihin niyo paninirang puri. Di ba? Yun na hindi ko maintindihan. Bakit pinatagal nyo pa? O kaya lang kayo nagsasalita kasi nabuko na kayo. O dahil lumabas na yung katotohanan, kaya kinakailangan niya na magsalita. O, di ba? Kasi kung hindi niyan pinatagal, di sana na-resolve na agad yung usapan. Di sana wala nang pinag-uusapan, tapos na. Nakamove na sana. Kaso mga tulongis din kayo, pinatagal nyo Ewan ko sa inyo kung anong naisip niyo, pinatagal nyo, tapos ngayon ito. Maglalabas kayo ng statement sa pamagitan pa ng isang law firm.
Kaya sabi ko nga, ito si Dominic Roque sa totoo lang, dapat hindi ka nag-artista eh. Dapat yung inyong ni Bea Alonzo, yung inyong tawag doon, yung Will You Marry Me? Ano ba tawag doon? Yung mga ganon-ganon na halata namang scripted. Na kunyari si Bea hindi niya alam tapos sinabi niya, yes, yung Dominic. Oh, di dapat tinago nyo na lang kasi ayaw nyo naman palang pag-usapan kayo. Oh, tapos ngayon, ito. Diba? Dapat di na lang kayo nag-artista. Mapipikon pala kayo pag pinag-usapan kayo. Ayaw nyo pala na pinag-uusapan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ako hindi ako bilib eh. Hindi ako bilib dito sa kampo ni Harry Roque. Sa kampo ni Dominic Roque, gagamit pa ng mga abogado para lang pati nyo na lang kausapin si Christy may Pervin noon pa. Dapat kinausap nyo na yan. Oh, Nanay Christy, mali ang report mo. Bakit pinatagal niya ng pinatagal? Hinihintay nga kay Nanay Christy magpaliwanag, hindi kayo nagsasalita. Tapos ngayon, sasabihin nyo, libel. Tapos ito naman si Harry Roque. Wag na natin tapusin sinasabi nito. Kasi alam nyo, yung patutunguhan ng sinasabi niya, sabi niya si Bullet Alosos, classmate ko sa Kongreso. Ito si Congressman Suntay, kilala ko yan, classmate ko sa Kongreso. Tapos ito si Dominic Roque, kapares kami ng Roque, Tokayo. Alam ko na yung kahihinat na nang sasabihin niya eh. Kakampihan niya itong grupo ni Dominic Roque. Doon napapunta yun eh. May narinig pa nga ako, sabi niya, itong si Harry Roque, sabi niya, ako si Harry Roque, pinaglalaban ko na itong libel dapat mababa lang ang penalty, dapat walang kulong. Oh. Dapat penalty lang, danyos lang. Tapos nung narinig ko bandang huli sasabihin niya ito si Christy Permin kasi meron ng previous na na sentence dahil sa kumbaga naging guilty dun sa libel case ni Annabel Rama, which is sinasabi naman ni Nanay Christy yan, alam naman ng tao yan, hindi naman tinatago ni Nanay Christy yan. Oh, dahil nga daw dalawa, sasabihin niya ngayon may kulong. Akala ko ba, sabi mo, ayaw mo na yung libel may kulong, tapos ngayon sasabihin mo, gusto mo makulong. Baka may kulong. Kaya sabi ko sa inyo ayoko na ituloy yung sinasabi nito kasi bias to eh. Bias to sa kanyang Tokayo kasi nga Roque raw, kamukha niya raw, hawig na raw, kapal na mukha. Tapos mga kaibigan niya yung Alosos, mga congressman eh. Oh, syempre, kakampihan niya yun. At syempre, hindi niya kakampihan si kumbaga mas lalo niyang ididiin si Nanay Christy Permin. Gusto mo mag-abogado ka kay Dominic Roque. Kasi alam ko kung sakali mang sasampahan ng kaso si Nanay Christy Permin, ang magiging abogado ni Nanay Christy si Atty. Topacio. Magtapat nga kayo ni Atty. Topacio. Kaya niyo ba si Atty. Topacio? So, ayun lang mga kababayan. Ito kasi si Harry Roque, yung hilig sumausaw. Ang hiling magdadaldal. Kaya sinabihan siya ni Panelo. Diba, sinabihan siya ni Sal Panelo, ikaw Harry Roque, fake news ka eh. Hindi ka naman pala sinabihan ni dati Pangulong Rodrigo Duterte na tawag dito? Aarestuhin siya sa Davao. Wala naman palang sinabi. Tapos ito, tumawag daw si Pangulong Duterte. Oh. Sabi niya, kinausap siya, baka dakpin siya dun sa Davao. Sabi ni Panelo, sinungaling ka. Fake news ka. Pero pinanindigan pa rin ni Harry Roque yung sinabi niya. Pero hindi mo maintindihan kung sino talaga sinungaling sa kanila eh. Kasi dinideny nung isa. Ito naman, pinipilit niya na totoo yung sinabi niya. Oh. Sinisiraan ka ni Panelo eh. Fake news ka raw eh. Bakit hindi mo siya idemanda? Sinisira niya yung yung kredibilidad mo eh. Diba? Sinasabihan kang fake news, pero alam mo sa sarili mo, totoo sinasabi mo, ba't hindi mo siya kasuhan ng libel? Sige nga, kasuhan mo nga ng libel si Panelo.
Ayan, ang hirap kasi sa inyo. Ang hilig niyo makisawsaw kaya ano nangyari, misis mo imbis na maayos yung trabaho dun sa gobyerno ni Marcos, so anong nangyari, tinanggal. Ang hilig mo kasi makisawsaw. Di ba? O ngayon, ito mga sinasabi ko, opinion ko. Yung mga sinasabi ko, sarili kong opinion. O, ano ba to? Kaso na ba ng libel to? Kapag kinontra mo yung tao, sinasabi mo yung opinion mo, libel na ba yun? Yung walang iyang batas siya. Klaseng batas yan. Di ba? So, alam mga kababayan, huwag po kayong basta-basta maniniwala dito sa tulongges na ito. Sabi nga ni Sal Panelo, fake news daw. Etong si Harry Roque. Pero sa tingin ko naman, di naman basta-basta niya sasabihin kung dito to. Kaso, yun, sinasabi ni Panelo, di gantihan mo. Sige nga, libel lang, kasuha mo ka ng libel. Pero wala, tahimik ka lang. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless.